Kanyang bibi. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Gandang gabi, kapiling nyo pa rin na DJ B-Boy Bibo para sa ating BB Time. At tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating usapin tungkol sa mga pinaghiwalay ng distansya para sa katuparan ng mga pangarap nila. Sabi nga ni Jonalyn Veray kanina sa kanta, diba? Bakit pa ba? Kumanta. Bakit pa ba kinakailangan na ikaw ay lumisan upang abutin pangarap natin? Part yun. Sinabi niya yun sa kanta. Ayun, pakialam mo ba ako na nga aabot, ikaw pa malulungkot? Diba? Kaya hindi talaga madali yung sitwasyon ng mga yes friend nating bibi na kinakailangang umalis ng bansa para magtrabaho. Diba? Mga bibi, for sure, hanggang sa ngayon, marami pa rin sa ating mga kababayan ang gustong mangibang bayan para makipagsapalaran. Kasi naman, diba, ang liit-liit ng sweldo sa Pilipinas. Ang liit ng sweldo, ang hirap mag-commute papuntang trabaho, tapos yung boss mo, chinachat ka, mini-message ka kahit naka-VL ka. Diba? Kaya sino bang hindi gustong mangingibang bansa? Pero mahirap yun, no? At most of the OFWs out there ay wala nang ibang choice kundi ang umalis ng bansa na kahit sobrang hirap, di ba? Sobrang nakakasepangs, sobrang nakaka-homesick, nakaka-homesick ang mawalay sa iyong pamilya. Wala eh. Kailangan mong gawin kung yun lang yung natitirang choice para kahit papaano ay maihahon mo sa hirap or para kahit papaano mailagay mo sa maginhawang buhay yung mga taong mahal mo. Why not? Diba? Kung iisipin mo, hindi pa man nangyayari, no? Pero kung ikaw nasa ganyan kang sitwasyon, kung ikaw mismo yung OFW or kung ikaw mismo yung kamag-anak ng taong kinakailangan mangibang bansa, diba, iniisip mo pa lang, sobrang nakakalungkot na. Lalo na kung yung taong to ay sobrang nasanay ka na lagi lang siyang nandyan. Yung taong to ay talagang mahal na mahal mo. Nasanay ka na lagi siyang nakikita, katabi, nahahawakan. For example, sa mga relationship, for those who are in LDR, long distance relationship, taong dati katabi mo matulog, kasama mong gumising, then one day, magkaiba na kayo ng oras. One day, magkaiba na kayo ng routine. One day, hindi mo na siya mahahawakan physically. Nandun yung mga struggles na kailangan nyong i-deal with para lang sa katuparan ng mga pangarap ninyo, para lang sa magandang future. Diba? Magpapasko, dadaan buwan-buwan yung monthsary ninyo, anniversary, or even at the times na nahihirapan ka at kailangan mo ng kakampi, kailangan mo ng kakwentuhan, kailangan mo ng masasabihan ng bigat ng loob mo, ay nasa malayo. Malulungkot ka, wala siya. Masaya ka para i-share yung happiness mo, wala pa rin siya. Tapos iniisip mo kung okay lang ba siya, kung kumusta kaya siya sa ibang bansa. You'll never know. Well, sabi nga nila, no, maswerte na tayo sa panahon ngayon kasi meron ng tinatawag na video call, meron ng chat na mabilisan para makausap mo yung taong mahal mo. Pero minsan kasi hindi pa rin yun sapat. Ano? Maho-holding hands mo ba siya sa video call? Makikiss mo ba siya sa video call? Diba? Tapos uuwi ka dito, yung cellphone niya puro laway na kasi yun na lang yung lagi mong kinikiss.
Diba? Hindi mo rin siya mayayakap, hindi mo mararamdaman yung init ng kanyang katawan sa tawag lang. Iba pa rin talaga kapag katabi mo yung taong mahal mo. Alam nyo, naniniwala ako mga yes friend kong baby, na kung Disneyland ang happiest place on earth, ang kabaliktaran niyan ay ang airport. For me, it is the saddest place on earth, especially to those who are there para mang ibang bansa, hindi para mamasyal, maging turista, kundi para mangamuhan, para magtrabaho. Kaya yung iba sa atin, no, iniisip na kapag OFW, na kapag ang isang tao ay nagtatrabaho abroad, wow, ang sarap naman ng buhay. Pahiga-higa lang sa snow, wow, ang laki ng sweldo, above minimum. Pero behind that, hindi natin nakikita yung struggles nila. Hindi natin alam kung ano ba yung dinadanas nila sa ibang bansa nang malayo sila sa mga kamag-anak nila. Hindi natin alam kung sino nag-aalaga sila sa kanila tuwing meron silang sakit. Hindi natin alam kung anong kinakain nila tuwing merong espesyal na okasyon. Hindi natin alam kung sinong kumakanta sa kanila ng happy birthday kapag araw ng kaarawan nila. So wag natin laging iisipin na yan, ang sarap ng buhay nila, ang dami nilang pera, kasi hindi po yun totoo. Ang kapalit nun, 101% na sakripisyo. May iba naman nagsasabi na pwede naman kasing magstay ka na lang dito, marami ka namang pagpipilian na trabaho. Pakialam nyo ba? Gusto niya sa may snow pakialam nyo. Tapos gusto niya yung mga katrabaho niya nag-i-English, ayaw niya ng mga nagtatagalog. Diba? Gusto niya foreigner. Well, ganun talaga no? Kahit naman ako, magkaroon lang ako ng chance mga ibang bansa, ay, sinasabi ko sa'yo, ready na agad yung maleta ko. Pero hindi, ayoko rin doon. Ang hirap mag-DJ doon. Wag English ako. Sa Easy Rock nga ayoko na kasi English. Sa ibang bansa pa kaya. Diba? So yun yung mga struggles, yun yung mga problema, yun yung mga cons na posible nating makita sa buhay ng isang taong kinakailangan mga ibang bansa. Para kumita ng pera, para masustain yung luho mo, para mapakain ka sa mamahaling plato. Tapos ikaw nilulustay mo lang sa kung ano-ano yung pinapadala sa inyo. Yung taong nagpakalayo, yung taong nagpakahirap, nag-e-expect na pag-uwi niya, ay meron na akong bahay, ay meron na akong kotse at sasakyan. Pag-uwi niya, wala siyang dinatnan. Kasi anong ginagawa mo? Nilalaan mo lagi sa sugalan. Makonsensya ka naman, uy. Puro plastic ng parcel. Pabili ka juice mo. Oo, diba? Totoo yan. Pagbalik niya, ano nga abutan niya? Puro plastic, puro kahon ng balikbayan box. Wala man lang siyang inabutan na solidong pader, magandang bubong. Wala. Yung ine-expect niyang pinaghirapan niya, inaipundar sa maganda, wala. Yung ine-expect niya na yung mga anak niya, maganda yung mga damit, presentable sa eskwelahan, nakakakain, nakakapag-aral ng maayos, wala. Kasi lahat yun nilustay mo sa wala. Kaya tayo yung mga naiiwan dito, matuto tayong i-appreciate yung pagod at hirap ng mga taong kinakailangang lumayo para rin sa atin. Kasi hindi nila yan ginagawa para lang sa sarili nila. Ginagawa nila yan para rin sa'yo. Kasi mahal ka ng taong yan. Nagsasakripisyo sila para sa mga mahal nila na kahit mapalayo sila, mawalay sila, titiisin nila yun para lang kahit papaano makaahon. Kaya alam nyo mga yes friend kong bibi, sana one of these days, yumaman na ang bansang Pilipinas. Lahat tayo yumaman na para dumating yung point na kung mangingibang bansa man tayo, hindi na para magtrabaho, kundi para ilibot yung sarili mo o yung pamilya mo sa ibang mundo. Para mamasyal, para mag-happy-happy, para mag-relax. Wow, sana all. Si Biboy hindi pa kaya sa ngayon yan pasensya na ha. Sa ngayon kasi ang kaya ko lang na trip ay yung trip to Jerusalem, tapos natatalo pa ako. Pasensya na, relapse yung kaya. Yung pa lang yung kaya ng budget ko ngayon, sorry. Pasensya na.
Mga naman yes friend kong Bibi, 3 oras na Bibi time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang Bibi mo sa radyo, DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Good night Bibi, mua mua, sleep well. 101.1 Yes FM.